Kamusta? Magandang araw! Nandito na naman tayo upang mag-aral ng math. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa introduction ng radicals. Ang mga radicals ay yung mga number na gumagamit ng radical sign o symbol. So, normally, ito yung makikita natin sa kanya. Yung A, siya yung index or root. Ito naman yung tinatawag nating radical symbol or radical sign. Samantala yung number sa loob, yun ang tinatawag nating radicand. Meron tayong dalawang most common radicals. Ito yung square root of 4, kung saan ang root niya is yung 2, which is the smallest root. Kaya hindi na natin siya sinusulat. Kasi yung index na 2, so understood na siya kasi yun nga yung pinakamaliit na root natin. Yung pangalawang common na radical sa atin is yung cube root. Ang basa dito ay cube root of 8. So, ito naman, ang root niya ay 3. So, isusulat natin siya. Ang basa sa kanya ay cube root. Yung mga root na mas mataas sa 3, katulad ng 4, 5, 6, and so on and so forth, ay tinatawag by their ordinal names. So, halimbawa, 4th root of, 5th root of, 6th root of. So, how do we find the root of a number? Siguro, for now, hanapin muna natin yung perfect square root. So, pag sabi natin perfect square root, eksakto. Walang sobra. Eksaktong number. Whole number ang sagot niya or yung root niya. For instance, we have square root of 4. So, paano natin mahanap yung square root of 4? Hahanap muna tayo ng isang number na pag multiply mo sa sarili niya, ang sagot ay 4. So, that is 2. Therefore, the square root of 4 is 2. Some another one, we have square root of 49. Again, anong number ang pag multiply mo sa sarili niya, ang sagot ay 49. That is 7. So, square root of 49 is equal to 7. Another one, we have square root of 64. So, ang number na pag multiply mo sa sarili niya, ang sagot ay 64 ay 8. Therefore, the square root of 64 is 8. Finally, we have the square root of 36. So again, ang number na pag multiply mo sa sarili niya na ang sagot ay 36 ay 6. Therefore, the square root of 36 is 6. Similarly, kapag hinanap natin yung cube root or yung perfect cube root, again, eksakto yung sagot natin. No? So the cube root of 8 is 2. Kasi 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, ito naman ay dalawang beses, no? So, or thrice. Rather, 2 times 2 times 2. Then, the cube root of 64 is, ayan, 4. Kasi 4 times 4 is 16 times 4 is 64. The cube root of 27 is, yes, 3. Kasi 3 times 3 is 9 times 3 is 27. And finally, we have the cube root of 125 is 5. Kasi 5 times 5 is 25 times 5 is 125. So here we have a table of square roots of perfect squares and cube root of perfect cubes. So importante na somehow we are familiar with them kasi sila yung common na nakikita natin sa mga problems na sinosolve natin. Kahit na nga meron tayong mga calculators at smartphones ngayon at pwede na nating hanapin yung value ng square root, cube root o kung anong pa man niya, whether it's perfect o hindi, importante pa rin na at least we know the basic square root or cube root kasi yung mga, kahit yung mga common, alam natin and alam natin kung paano siya i-compute. Salamat! Hanggang sa muli!